want to throw these two challenge. If you are believing God for impossible things in your life, in your family, pagbabago ng mahal natin sa buhay, kaligtasan ng imposibleng sa tingin natin na kamag-anak natin na maligtas, or impossible things na sa pananaw natin, pero sa Panginoon, posible siya. At the count of 3, we will just shout the name of Jesus. And as we shout the name of Jesus, let's believe God for that impossible things in our life. Are you ready? Are you ready? So think about that impossible things sa pananaw natin. Parang imposible na, Lord. Pero nandirito kami ngayon sa inyo pong harapan. At itataas namin ang aming mga kamay. And we will shout the name of Jesus at the count of 3. 1, 2, 3. Jesus! Hallelujah! Let's give God a clap offering that He deserves. And for the second one, if you want to believe God for something that is bigger, bigger for your business, bigger for your career, something bigger for you. Pero wala namang malaki sa Panginoon eh. Dahil kung kasing laki ng barko ang problema mo, ang buong karagatan ay ang Panginoon. Amen? So sa pananaw mo, if that is so big for you, we will again shout the name of Jesus. And yung prayer na yun sa puso mo, as we shout the name of Jesus for that something that is so big sa pananaw natin, believe it in your heart na tinatanggap natin yun. At the count of 3. 1, 2, 3. Jesus! Hallelujah! Let's give the Lord the best clap offering for our big God. Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lord, maraming pong salamat sa mga answered prayers, O God. Lord, marami ka nang ginawa sa aming buhay at naniniwala kami, Panginoon, marami ka pang gagawin sa buhay po namin, Panginoon. You are not yet finished and greater things are yet to come in our lives, O God. So Lord, hindi po kami magsasawa na papurihan ka. Lord, laging bumalik sa presensya mo, Panginoon. At lagi, Lord, na talagang manalangin sa inyo pong paanan, Panginoon, because we believe you are a faithful God. You are a good God. And you are a powerful God. All these things we ask, Lord, in Jesus' mighty name we pray. And everyone will say, Amen and Amen. 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 Makakaupo na tayong lahat. Ang sarap ng merong tapat na Diyos. Sino dito natutuwa ka yung Diyos na sinasamba natin every Sunday or every day of your life in your own family or in your own personal altar or your family altar? Yung Diyos na sinasamba natin ay faithful God. Amen? If we are faithless, God will remain faithful. Sino natutuwa doon sa katotohanan na yon? Na ang Diyos natin ay tapat na Diyos. And today, ang pag-uusapan natin is about prayer that moves the heart of God. Di ba ang sarap na manalangin na hindi lang ikaw nananalangin para makaraos? Although merong mga ganong mga anak ng Diyos nananalangin para lang makaraos. Yung bang sino dito nag-pray, naranasan mo mag-pray sa pagkain sa umaga, sa tanghali, sa gabi. Para bang pananalangin ka sa pagkain, Lord, maraming pong salamat for this food. O habang nagpe-pray ka, umaandar na yung kutsara papunta sa bibig mo. Diba? O kaya habang sumasando ka ng kanin, Lord, marami pong salamat sa food na ito. Tama-tama pag-upo mo, in Jesus' name, Amen. Parang makaraos lang. Diba? Minsan parang guilty tayo doon. Pero paano ba ang magkaroon ng isang panalangin that moves the heart of God? At kapag alam natin na ang puso ng Panginoon ay nahipo, actually nga parang nagdadalawang isip ako, palitan ko ng that moves the hand of God. Pero sabi ko, parang mas maganda yung the heart of God. Kasi alam naman natin na kapag nahipo ang puso ng Panginoon, automatic yung kamay niya ay kikilos sa ating kalagitnaan. Napakasarap na ang isang iglesia, yung mga taong pumapasok dito sa church. Pagpasok natin dito sa church, hindi lang nananatili yung ilaw natin dito sa loob ng iglesia.
Pero higit sa lahat, yung ilaw na yan, bit-bit natin sa labas ng iglesia na ito. At makikita ng maraming tao na talagang, bakit yung kapitbahay natin yan? Ang daming tinutugon na panalangin ng Panginoon sa kanya. Nakikita ko yan, lagi yan nananalangin. Ngayon, nakita ko bumalik yung asawa niya. Tapos yung mga anak niya, grabe, laging kulelat. Pero nakita ko yung desire niya na ipanalangin yung kanyang mga anak. Ngayon, yung mga anak niya sa eskwelahan, nangungulelat. Pero ngayon, mga nakatapos ng pag-aaral, grabe, ang lalaki ng kita. Kung sino yung kulelat, o kaya sabi nung kapitbahay, para bakit yan? Wala naman sa top 10. Pero ngayon, engineer na, samantalang yung first honor. Ang hirap na mamanlait, di ba? Para hindi mo masabi ka, baka mamaya may masaktan dyan, masabi ko yung inyong trabaho. Di ba? Pero alam mo yan, parang, bakit ganoon? Parang imposibleng mangyari sa kanyang mga anak, pero nangyayari. Pag nakita yun ng mga tao sa labas, alam niyo yun, pag-recite mo sa kanya na ABC of a blessed or a good life, talagang sinasabi mo palang convinced na siya kasi nakikita sa buhay po natin. And yun ang gusto natin na ang panalangin natin ay tutugunin ng Panginoon. Sino dito gusto mo na ang panalangin mo ay tugunin ng Panginoon? Parang ayaw niya, parang ang dating, parang okay lang na hindi, okay lang na oo. Sino dito gusto mo at excited ka na tugunin ng Panginoon yung panalangin mo? Sino dito gusto mo mag-asawa? O syempre, ang mga single talaga nahihiya, no? Pero ako noon talagang pag sinabi ni pastor na, sino dito gusto mag-asawa? Sabi ko, Lord, ang puso ko nakataas ang kamay, ha? Di ba? Ang puso ba may kamay? Pero alam mo, sa mga mag-aasawa, sino dito nangangarap ka na meron kang magandang bahay? Di ba? Noong araw kasi, ang prayer ko, pag pray nyo, magkaroon kami ng house and lot. Eh ngayon, sa 2=1, meron kami prayer covenant doon. Sabi ko, hindi na ngayon bahay at lupa. Kasi binigyan ako ng Lord ng bahay at lupa, pero hindi naman maganda. Sabi ko, dapat pala specific. Kaya ngayon, sabi ko, ang prayer ngayon, bigyan mo ko, Lord, ng magandang bahay at lupa. Kasi dapat specific. Kaya wag lang kayo basta magpe-pray, mga single ng asawa. Baka kung anong asawa ibigay sa atin, okay? Sabihin mo na, gwapo, may trabaho, Lord, may life group, o di ba? So, ang sabi yan, ang sarap ng merong answered prayer. It blesses your spirit, it increases your faith, more and more, talagang tumataas ang pananampalataya mo, tama ba? And it gives you hope. Hindi mawawala ang pag-asa mo sa buhay, lalo na kapag meron kang binabalik tanaw na minsan sumagot ang Panginoon sa pananalangin natin. Tama? Kaya tayo, every time na we will look at this lot, 1,000 square meters lot, laging hindi tayo nawawala ng pag-asa. Ngayon, pag pinag-usapan, bilhin natin yung kabilang lote. Parang ang dali na lang, una, kaya yan ng Lord. O kaya minsan, pag tumatanaw ka dito, tinatanong ko yung bubong dun sa kabila, parang ang laki-laki nitong lote na to, parang hindi lang parang, pero kayang-kaya ng Panginoon kasi ito nga ibinigay ng Panginoon sa atin. Sino dito naniniwala na kayang magpalaki pa ng Panginoon ng lote ng All for Christ Church? Sabi ni Pastora Vivian, kaninang umaga kasi namumblema daw tayo sa parking lot Kasi kami yung sasakyan namin nakapark na, kaya hindi namin nakikita yung problema. Pero yung mga dumarating yung sasakyan dito, namumblema kayo? Diba, sige, hindi mo na alam kung saan mo ipaparada yung, actually yung parking lot natin hanggang labas na tama ba? Doon sa may karinderya. Imagine mo, dati problema lang natin parking lot. Ngayon ang problema natin, yung mga pinapark natin, umaapaw na. Dadagdag pa nga kayo. Sabi nga ng mga pastor dito, dadagdag ka pa. Sino dito dadagdag pa ng kotse? Uy, ang lakas doon sa taas, Ang lakas ng amen doon. And I want to read yung Matthew 16:19. Sabi noong pinaka-theme verse natin for our series about prayer, about power of prayer. Sabi in Matthew 16:19, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Ito ay sinabi ng Panginoong Jesus kay Peter. After sabihin ni Peter na, who do you think I am? Ang sabi nga ni Peter, you are the Son of the living God. And ang Panginoon sabi, hindi ito ni-reveal sa'yo ng kung sino-sino lang, pero ito ay ni-reveal sa'yo ng Spirit, ng God the Father. Kaya nung ang Panginoon ay talagang natuwa sa kanya, ang sabi sa kanya, today, you are Peter, upon this rock I will build my church and I will give you the keys of the kingdom of heaven. Nasaan nga ba ang totoong formula? May formula nga ba ang prayer? Kung gusto mo daw maging powerful and effective ang ating mga panalangin, alisin mo na yung mga secret formula. Sa ganda ba yan ang mga sinasabi?
Yung ang prayer mo, ito ang tuksuhan namin noong araw. Ewan ko kung uso na ito kasi bihira na naman makarinig ngayon eh. Ngayon ang prayer natin medyo high-tech na. Pero noong araw, pag nag-pray tayo, Lord Jesus, we ask you, our dear Lord, di ba? Pero noong araw, parang King James Version. Alam niyo yung King James Version? Meron mga nananalangin ng, how great thou art. Thy kingdom come. Di ba yun? May mga thy at saka thou na ginagamit. Naalala ko ng kabataan namin, during our prayer meeting, konti ng kabataan noon, meron kaming prayer gathering. Usually doon sa prayer gathering, every Wednesday, sa Pasay, ang umaattend doon mga senior citizen, mga home builders. Kukunti lang kami mga young people, isang barkada lang kami na umaattend doon na apoy-apoy. Apoy na apoy. At kapag may pinamigay na yung prayer items, talagang hawak-hawak talaga kagad kami ng mga kamay. Talagang kailangan kami magkakapartner. Natatakot talaga kami makipag-partner dun sa mga senior citizens, lalo na yung mga lola. Kasi grabe, pa nag-pray yan, pagpe-pray lang yung merong sakit. Halimbawa, si Shai may sakit. Panginoong Jesus, alam po namin na ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. At alam mo bang nangyari nung isang Webes, dinala sa ospital si Shai. At nung dinala siya sa ospital, wala silang pera. Taga nagkikwento. Naalala ko nga nung mga bago pa lang kami, Pastor, sabi ni Pastor sa amin, isang susi sa pananalangin. Pag nanalangin kayo, huwag yun nang ikwento sa Lord. Lalo na kapag maraming nag-a-agree. Kung ikaw lang at Lord, okay lang, personal. Pero kung maraming ka-agree, para namang bumabaksak na yung katabi mo, kasi nagkikwento ka. Kung pwede lang sabihin ng Lord, alam na ng Lord, alam ko na yan, anak, huwag mo nang ikwento. Claim it. What do you want? Straight to the point. Claim it by faith. Nadadaan nga ba sa mga mabulaklak na mga pananalita? O kapag simpleng nakaupo ka, mas effective and powerful yung prayer na nakaprostrate ka o nakaluhod ka. Actually, wala doon. Depende kung anong pinapagawa sa'yo ng Panginoon at that particular prayer item. Pero hindi nakadepende kung mahaba, mas matindi ang sagot. Pag maikse, huwag mong asahang sasagot ang Panginoon kasi ang isilan ng panalangin mo. Saan nga ba nakasalalay? And right now, I will give you the 3 keys for effective prayer or keys to prayer that moves the heart of God. Number 1, entering His presence. And number 2, submissive heart. And number 3 point, righteous life. Okay, let's go first doon sa ating unang point na entering His presence. In Jeremiah 29:10-13, madalas natin banggitin yung Jeremiah 29:11. Tama po ba? Pero ang ganda pala nung verse, before that and after that. Okay, basahin natin. Jeremiah chapter 29, verses 10-13. Ang sabi dyan, this is what the Lord says. When 70 years are completed for Babylon, I will come to you and fulfill my good promise to bring you back to this place. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Then you will call on me and come and pray to me. I will listen to you. Ang sarap ano? Sabi ng Panginoong Jesus, ito po ay after ng, actually I think, yung kingdom of Judah, nahati kasi ang dalawang kingdom ng Israel. Yung kingdom of Israel and kingdom of Judah. Kakabaksak lang ng kingdom of Judah, ang natitira na lang kingdom of Israel. And then, ang sabi dito, and hanggang dumating sa point na na-captive na sila, yung napakalaking Babylonian Empire. Pati ang bansang Israel kasama doon. And may mga exile. Meron talagang depressed sila. Actually, before these verses, ang ganda pa na sinabi ng Panginoon, magtanim kayo. Yung parang sinasabi ng Panginoon, huwag yung isipin na kayo ay exile. Huwag yung isipin na kayo ay parang nawala sa sarili yung bansa. Nagbibigay ng pag-asa ang Panginoon. At hanggang sinabi niya, itong mga verses na binasa natin, sabi niya, plans to give you hope in the future. Then you will call on me. Alam niyo mga anak, mga mahal na All for Christ Church, ang Panginoong Diyos ay merong magandang plano sa atin. Sino naniniwala dito? Ang ganda-ganda ng plano ng Diyos sa buhay natin. Amen? Plans to prosper us, plans of hope and future. Pero ang kailangan mo lang, ang sabi ng Panginoon dito, I have these plans. Pero meron siyang binanggit, then you will call on me and come and pray to me and I will listen to you. Meron ako narinig, sabing ganon, ang healing daw, tinapos na yan ng Panginoon sa cross. Because ano sabi ng word ng Panginoon? By your stripes, we are healed. Sabi ng isang pastor na talagang very anointed in deliverance, and I think it's Signs and Wonders, Pastor Hiram, I think narinig ko sa DZAS, sabi niya,
All we need to do is just to claim that. Parang salvation, namatay na si Kristo para sa atin. Ang kinakailangan na lang natin gawin, i-claim mo yung salvation na yon. Gayon din daw ang kagalingan sa ating mga karamdaman, ginawa na ng Panginoon, tinapos niya na on the cross, on the Calvary, and then, kailangan i-claim mo na lang. Nung narinig ko yun, talaga, syempre, marami ka nang nararamdaman. Pag 40 up ka na, di ko na patataasin yung kamay ng mga 40 plus dyan, talagang marami ka nang nararamdaman. Nagiging acidic ka na, yung mga dati mong rice, hindi mo na kaya ang 3 rice, namimiss ko na nga mag-3 rice. Ngayon, talagang isang rice na lang, parang bloated ka na lagi, hindi ka na pwedeng mag-coffee, o yung unlimited coffee. Lahat yan talaga nararanasan na, I'm 43. Halata bang 43? Sabi nila, opo. Alright? O yun, ang sabi nga dito is, and I will listen. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Hanapin natin ang Diyos. First and foremost, when we pray, enter His presence. Talagang mag-soak in tayo sa presensya ng Panginoon. Sabi dito, begin to practice praying that seeks the giver, not the gift. Hindi yung hinihingi mo. Kasi pag prayer, parang puro hingi eh. Pero ang gagawin mo unang-una, isik mo yung giver. Hindi yung ibibigay niya sa'yo. Siya ang hanapin mo. Sabi nga dito, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. And sabi sa John 16:23, in that day you will not have to ask me about anything. And I assure you, my Father will give you anything. Sabihin nyo nga, anything. Ang sarap kaya nun, ano? Halimbawa si President Duterte, sabihin sa akin, Pastor Aline, anything you want for your church, or anything you want for your network, or anything you want for your home, for your house. Ang sarap noon. Parang lahat ng malalaki, iisipin mo na, igagrab mo na yung opportunity. And sabi ng Panginoon dito is, my Father will give you anything you ask Him for in His name. That's why kanina, no matter how impossible yung iniisip natin kanina, no matter how big that thing na hiningi natin kanina, pero sabi nga dito sa John 16:23, by His name. Diba? Ang sabi, ask Him for in my name. Anything you ask for my name. In Jesus' name. So more than mentioning His name, we should have the right attitudes toward Him. Hindi lang basta pagbanggit ng Jesus or in Jesus' name. Pero make sure, pag sinabi mong in Jesus' name, tama yung attitude mo. Who is this giver? So sabi natin, let's seek the giver. Gusto ko lang kilalanin natin siya as we enter His presence. 3 bagay. Our God is our Father. Our God is the lover of our soul. Our God is Creator and Lord. Alam ko maraming attributes ng Panginoon. Pero itong 3 bagay na to na katangian ng mga nagbibigay sa atin for our answered prayers, huwag nating kakalimutan. Who is our giver, our Lord? He is our Father. So when you enter God's presence, enter it with faith. Enter it with faith. Kaya ang sarap nung inawit natin kanina. Grabe yun. I lift my hands to believe again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. Grabe. Diba? Like a child. Sino dito ang merong tatay? Taas ng kamay ang merong tatay. Ako ang hindi ko maunawaan na kahit naman naranasan ko yun, bakit si Andrea, grabe ang pag-admire sa tatay niya. Grabe, parang mas, dapat nga, di ba sabi sa mga marriage encounter, ang asawa daw dapat number 1 fan ng asawang lalaki. Ganun din ang asawang lalaki, dapat number 1 fan. Pero mukhang natatalo ko ni Andrea, yung anak kong babae po, yung second. Parang siya, number 1 fan ng daddy niya talaga. Alam niyo yung lumabas lang bumili lang ng pandesal, bumili lang ng tinapay, bumili lang ng bigas, ang tatay niya, saglit lang nawala. Eh, nag-work from home pa si Pastor Ramin ngayon, so hindi naman nag-office. Alam mo yung paglabas ng kwarto, where's daddy? Yung minsan nga sa sobrang banggit na niya, kasi kada kibot, where's daddy? Where's daddy? Sabi ko, anak, tama ng where's daddy? Paulit-ulit, where's daddy? Hindi ba pwedeng where's mommy? Eh kasi, baka naman kasi lagi ako nasa tabi niya. Joke. Then ang daddy naman niya talaga, yun ang pinagtataka ko eh. Ang daddy niya, laging nasa tabi niya, and literal na talagang laging nakadikit sa katawan, pero lagi pa rin hinahanap. Ganon talaga ata ang image ng isang tatay.
Pag tatay, yung security mo, grabe yung pananampalataya mo sa tatay mo. Ang feeling mo sa tatay mo, pinakamayaman na tatay. Kaya pag humingi ka, grabe, alam mo bang tatay ko kahit tricycle boy? Pero ang tingin ko doon, secure na secure ako. Eh paano tricycle boy, pero yung unang lumabas, ang Jollibee hamburger, pinatikim niya sa akin yung unang Jollibee sa Libertad. Bumili si Tante, hindi ko makalimutan yung event na yung pinakumakagat ako ng hamburger. Ibang klaseng sandwich to, ang kapal ng palaman. First time, hindi ko makalimutan, hamburger pala na Jollibee ang tawag doon. Pinakain sa akin ng tatay ko. Tapos kahit nung college na ako, lahat ng panagbigay ng baon nyo, sakto, 60 pesos, si nanay. Pero pag nakasalubong ko si tatay, tagang tuwan-tuwa ako. Kasi alam mo, lahat ng barya noon, di ba, maraming barya ang nagtatricycle, ibubuhos sa kamay ko, umaapaw. Literal na naglalaglagan talaga yung pera. Eh, talagang grabe yung faith mo. Kahit nga, hindi mo makita na tricycle driver lang siya. Pero nakikita mo, tatay ko yan. Na talaga nag-provide kasi bakit malaki ang pananampalataya mo? Hindi mo napapansin yung ibang trabaho ng ibang tatay. Why? Eh kasi pinoprovide niya lahat ng needs mo eh. Tama? Who is your father? Is he providing all your needs? Pinoprovide ba niya? Yung mga pangangailangan ng bawat isa sa atin, that's why we need to enter His presence with faith. Sabi nga in Hebrews 11:6, and without faith, it is impossible to please God because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Diba? It is impossible to please God without faith. So enter His presence with faith because He is our Father. Okay? Di ba ang sarap tawagin, father or tatay? Sino dito naranasan mo na tawagin ang tatay natin sa langit ng tatay? Diyos Ama. Napakasarap, di ba? And then, sabi nga, our God is the lover of our soul. Enter His presence with love. Ito ang isa sa mga favorite ko. Pag pumapasok ako sa presensya ng Panginoon, lalo na kapag alam ko na meron akong pagkukulang sa Kanya o nalulungkot ako, lagi akong merong isang common na words na babanggitin sa Kanya. Lord, embrace mo lang ako. Lord, gusto kong maramdaman yung embrace mo, yung pagmamahal mo sa akin. Naranasan mo na ba yun na every time bago mo ipikit ang mata mo, sasabihin mo sa Panginoon, yapusin mo lang ako, Lord. Kasi alam mo yung yapos ng Panginoon, magbibigay sa'yo ng assurance na kahit minsan, pakiramdam mo, minsan di mo maiwasan, hindi naman minsan totoo. Pero minsan sa sobrang depression mo, kalungkutan mo, at pinagdadaanan mo, minsan akala mo yung mga tao nagmamahal sa'yo, hindi ka mahal. Tama ba? Kasi minsan nire-reveal sa'yo ng anak, "Uy anak, gising-gising ka lang sa nararamdaman mo, deception ng kaaway yan." Kaya minsan, kahit na ba, nararamdaman mo Kaya ang gagawin mo, lalapit ka sa Diyos na alam mo, na never, na hindi niya mararamdaman yun sa'yo. Kaya kung merong mga times na talagang nagpe-pray ka, the best thing to enter God's presence is to enter with His love. Because He is the lover of our soul. Si David, alam nyo yung mga awit ni David, yung mga awit ni David ay mga panalangin yon. Si David, napaka-expressive niya sa kanyang mga panalangin. I'll give you one example in Psalm 17:6-8. Sabi ni David dyan, I called on you, you will answer me. Ang tindi ng pananampalataya ni Haring David, no? With faith. I'll call you and you will answer me, O God. Incline your ear to me and hear my speech. Show marvelously your loving kindness, O deliverer of those who seek refuge by your right hand from those who arise in opposition. Keep me as the apple of your eye. Hide me under the shadow of your wings. Ang tindi ni David sa dinami-dami ng anak ng Diyos, ang tingin niya sa sarili niya, apple of the eye siya ng Panginoon. Sino dito, pakiramdam mo, yung pakiramdam ni David, pakiramdam mo rin. Ako hindi ako papayag apple of the eye din ako ng Panginoon. Tama ba? Pero si Haring David, ang dami niyang panalangin na minsan sabi niya, parang ganito Lord, yung mga kaaway ko, pagpapatayin mo ng lahat. Minsan nga sabi ko, tama ba yung mga sinasabi ni David? Pero ang lesson doon, hindi yung kung ano yung mismo sinasabi niya, pero kung paano niya pino-pour out ang heart niya sa Panginoon. That's why, sa mga susunod na verses na babasahin natin, in Hebrews, I think binanggit doon that David is a man after God's own heart. Pag ikaw tinawag ka na, ikaw Kath, a woman after God's own heart, sa tingin mo ba, merong bang panalangin na hindi sasagutin ng Panginoon kapag ikaw ay malapit ang puso mo ng Panginoon sa'yo?
Lahat naman sinasagot eh. Yun nga lang, yes, wait, and no. Pero lahat may sagot. Tama ba? And pwedeng no rin naman. Okay? Sabi dito, ngayon sa paligid natin, talagang marami sa atin ay talagang, alam mo yon, masyadong selfish. Sabi dito, with God, all our anxieties, our problems, sabi ganon, katulad ni David, he fervently expressed his faith and confidence that God will hear his prayer. Sabi nga, our God, next one is our God is Creator and Lord. So enter His presence with respect and honor. Our God is our Creator and Lord. David knows how to enter His presence and please God. In Acts 13:22, sabi dito, after removing Saul, he made David their king. Dito na pala binanggit. Mali pala ako, not Hebrews, in Acts 13. Sabi niya, God testified concerning him, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. He will, why? Bakit siya tinawag na a man after God's own heart? Ito yung kasunod. He will do everything I want him to do. Natanong mo na ba yung sarili mo na kaya mo bang gawin ang lahat ng pinapagawa ng Panginoon? Or medyo i-lighten up natin, willing ka ba na gawin ang lahat ng pinapagawa ng Panginoon? Desire ba yan ang puso mo? Dinidesire mo ba yan na gawin lahat ang gustong paggawa ng Panginoon sa atin? And I have these suggestions. Paano natin gagawin itong tatlong to? Enter God's presence with faith, with love, with honor and respect. Every time that we will go in prayer, recognize His presence. Worship Him in spirit and in truth. Don't just pray, but worship God. Amen? Alam niyo ba, in our words, pwede nating sambahin ng Panginoon? And next is dedicate a special time with God. I'll give you an example for my personal. Personal to, hindi kasama family and husband or husband lang pala, ako pala ang wife. Okay, devotion. Number 1 in devotion. Reading the Word of God increases your faith. So prioritize our devotion. Mas maganda nga talaga yung natutunan natin sa encounter. We will do our devotion before we take our meal. And I hope sana nagagawa pa natin yon. At talagang sinusulat natin, minemeditate natin ang salita ng Panginoon. I hope talagang hindi bumababa yung intensity, yung passion natin sa paggawa natin ng devotion. At kanina parang merong nagsabi na pag nagde-devotion daw tayo, ngayon parang, alam mo yon, parang, si Ate G, I think kagabi, na nabanggit niya na ang sarap talaga, and minsan guilty nga tayo dito, na masarap isik ang Panginoon kapag meron kang pinagdadaanan. Talagang ang haba ng devotion mo. Pero maganda nga, at sana i-desire natin lahat yun, na kahit wala kang pinagdadaanan, dahil mahal mo ang Panginoon, mahaba pa rin yung devotion mo. Minemeditate mo talaga at hinihintay-hintay mo pa. Ako nga dumating nga sa pagkakataon, sa sobrang alam mo yung kalungkutan mo, sa sobrang pagsik mo sa presence niya. Alam mo, ginawa ko yung devotion ng 3 days? Yung, halimbawa, Monday ngayon. Sa sobrang gusto ko makita yung sasabihin ng Panginoon sa akin ng Tuesday, ginawa ko na, binasa ko na. Yung Wednesday, binasa ko na rin. Kasi ano kaya sasabihin ng Panginoon sa akin sa mga susunod na araw? Pero I hope, sana hindi mangyari yung kung meron ka ng pinagdadaanan. Pero mangyari yun dahil uhaw na uhaw ka lang sa salita ng Panginoon. Tama ba? Sabi ni Haring David in Psalm 10, sabi niya, as the deer pants for streams of water, so my soul longeth for thee. Kung paano uhaw na uhaw ang isang deer, ang isang usa, ganun din ang pagkauhaw ko sa salita ng Panginoon. Church, huwag nating kaligtaan ang devotion natin. Ang salita ng Diyos. Kasi ito ang tutulong sa atin sa ating pananalangin. Ang sabi ito, me time and God. Meron ako i-share sa inyo. Itong stage na ito, nag-iiba-iba kasi ang ano ng mga magulang eh. Kapag toddler, parang enjoy na enjoy mo nakikipagharutan, nakikipaglaro, pinapaliguan, inaalagaan. Ewan ko sa ibang magulang, pero enjoy ko yung sinusubuan, binibihisan, lalagyan ng kolong, tapos yayapusin mo ng yayapusin. Pero pag mga tumungtong na lang 8, 9, 10, patungtong ng adolescent period, parang isa sa mga na-enjoy ko ngayon, kasi patungtong ng adolescent period, mga anak ko, is yung me time naming dalawa. Meron ako na-enjoy ngayong gawin. Pag dalawa kasi silang kasama ko, yung dalawa kong anak, sila yung nag-uusap, sila yung naghaharutan sa sasakyan. Pero ngayon, meron akong gustong gawin ngayon lagi, yung isa lang sa kanila. And kahapon, nagawa uli namin ni Andre, kaming dalawa lang ni Andrea.
Tapos ang isa sa mga favorite music ngayon, yung album ni Trish. Andito ba si Trish? Meron siyang soundtrack number 6 and number 10. Ang favorite ko daw kasi yung number 10, siya daw number 6 ba yun? Tapos pinapaulit-ulit niya. Tapos number 10 na, sabi niya, tumitingin sa salamin, Mommy, you're not singing. Sabi ko, ay, oo nga pala. Tapos kanta kami dalawa, tapos titingnan ko siya sa ano. Tapos nakikita ko yung anak ko kumakanta na may with feelings, umaarte na sa salamin. Sabi ko, wow, ganito na pala yung anak ko. Tapos ang dami namin na pagkikwentuhan. Alam nyo, treasure those moments na meron tayo sa Panginoon. Hindi siya gabi, hindi siya umaga, pero the whole day, meron kayong me time, me and you and your God. That you are talking to Him sa jeep, sa trabaho, pag nahihirapan ka na, wala kang ibang kakausapin kundi ang Panginoon. That's how you enter God's presence with love, with faith, and with honor and respect. Kasi every time, every minute, talagang dinadama mo ang presence niya. Alright? And lastly, prayer time that concludes the day. Alam niyo yung prayer time na sinasummarize mo yung buong araw, yun yung gabi na bago ka matulog. Yung tipong pag-upo mo, yung matatawa ka lang, matutuwa ka kung ano yung in-accomplish ng Panginoon in your life or through you. O kapag meron kang nagawa, ako favorite ko rin yung mga moments na yun na pag-upo ko sa kama, tapos meron akong mali, o minsan hindi pa mali, pero alam ko hindi natutuwa ang Diyos doon sa motibo ng puso ko. Talagang, alam mo yung umiiyak na ako kasi hindi pa ako nagsasalita. Di ba ganun yun? Pag mag-asawa, nagmamahalan, umupo pa lang kayo, nagtititigan pa lang kayo, alam nyo merong something wrong. At nararamdaman nyo yun. Minsan kahit di kayo mag-usap, mag-iiyakan na lang kayong dalawa. Naalala ko na si Pastor Ramil dahil meron akong mabigat na nagawa. Kaya hindi kami nag-usap eh. Si Daddy, usually, pag kahit mabigat, talagang tahimik lang. Tapos, nasa computer siya. Tapos ginawa ko, lumuhod ako. Hindi, joke lang. Hindi totoo yun. Sabi ko, Daddy, sabi ko, sorry. Naiyak. Pangalawa na to, hindi ka lang sa yagit na iyak. Alam niyo yun? Even with God, when you bow down your knees to conclude the day, whether it is fun day, masayang araw, or yung araw na talagang, alam mo, kahit hindi pa kasalanan, pero alam mo na hindi natutuwa ang Lord kasi it will lead you to something. And then, mararamdaman mo yung puso niya. And then, sasabihin mo sa mayon, Lord, I'm sorry. At kaya mong banggitin na, Lord, not my will, but yours be done. And darating tayo dun sa point na yun, number 2, submissive heart. In Luke 22:41-43, sabi dito, He withdrew about a stone's throw beyond them, knelt down and prayed, Father, if you are willing, take this cup from me, sabi ni Jesus. Yet not my will, but yours be done. An angel from heaven appeared to him and strengthened him. Imagine kapag sinabi mo pala yung prayer na hindi mo kaya at yung gagawin mo at sinabi mo, Lord, not my will, but yours be done. Lord, merong umaaligid sa akin isang gwapong lalaki. Natutuwa ako, nakakagrabe ha, nakakaano kaya yun, nakaka-flatter, na may nanliligaw sa'yo. Nangihina ako pag nakikita ko siya. O kaya yung babae dumaan, tapos ang ganda-ganda ng buhok, tapos ang bango-bango, lagi pa nakatikit, nagpapaturo sa akin, nakalaylay yung buhok sa akin, mga boys. Di ba, pero sasabihin mo at the end to conclude the day, sasabihin mo, Lord, not my will, but yours be done. Pag sinabi mo yon, that is a very powerful and effective prayer because it will move the heart and hand of God and He will intervene and He will do something in your life. Submissive heart. Kapayin mo nga yung puso mo. Hindi pala kayang kapayin. Damahin mo. Diba? At gawin mo yung prayer, Lord, make my heart so submissive sa'yo. Sabihin mo, be submissive. And sabi dyan, in Luke 23:34, even Jesus, while hanging on the cross, merong pinagdadaan, sabi niya, Lord, forgive them, for they do not know what they are doing. Naisip pa niya ang ibang tao. Have a submissive heart. When talking about God's will, many times, hindi ko sinasabing always, it will require dying to yourself.
it will require dying to yourself. Example, sa love life. Minsan, marami, sinasabi mo, eto. Pero magugulat ka, iba ang gusto ng Panginoon para sa'yo. Sa career, inimagine mo sarili mo, eto gagawin mo. Pero magugulat ka, sa iba ka dinadala ng Panginoon. And many, many things. Why? Kasi ang Lord after siya. Ang mundo kasi tinuturo, maging selfish ka eh. Pero ang Lord tinuturo, maging submissive ka sa akin. After siya, sa character natin. Are you ready na sabihin mo yung prayer na yon? Lord, not my will, but let your will be done. Alam mo, merong isang susi. Itong isang susi ng pagiging submissive. Pag hindi mo na alam ang gagawin mo, hindi mo alam kung ano yung sasabihin mo, say these words of prayer. Lord, not my will, but yours be done. Ibig sabihin, binibigyan mo ang karapatan, ang kamay ng Panginoon na kumilos sa buhay mo. Grabing pagtitiwala yon sa Panginoon. Ligunin mo nga yung katabi mo at tingnan mo ng seryoso, sabi mo, kaya mo bang magtiwala sa Diyos? Pag sumagot yan ng yes, tumango, ibig sabihin nun, magiging submissive ang puso niyan sa Panginoon. Amen? And lastly, number 3, righteous life. Ang ganda-ganda nitong James 5:15-16. Sabi sa James 5:15-16, and the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Grabe, ang sarap nun, ano? Pag merong nangangailangan, magpe-pray ka, merong karamdaman, alam mo sa puso mo, kung tama naman ang puso mo sa harapan ng Panginoon, alam mo na powerful to and effective. Alam mo, kapag pumunta ka doon sa eskwelahan, tapos kinlay mo yung territory mo, ang life group na mabubuksan ko this year, 5, dito sa PUP campus. At alam mo, pag dineclare mo yung powerful and effective yun. Dahil tama ang puso mo sa Panginoon. And ano ang example dito? In Isaiah, sabi sa Isaiah 59 verses 1 and 2. Gusto kong bigyan lang kayo ng konting ano dito sa binanggit ni Isaiah. Sabi dito, in ERV, Easy to Read version, meron kasi ako na-imagine dito, Revelation. Sabi sa Easy to Read version, look, the Lord's power is enough to save you. He can hear you when you ask Him for help. It is your sins that separate you from God. Totoo lang, anong una nating problema? Kasalanan. Kahit anak na tayo ng Diyos, ang magiging problema rin para dinggin ng Panginoon ang panalangin natin ay kasalanan. Ang sabi ito, He turns away from you when He sees them. Anong ibig sabihin? Ano na picture niyo kapag He turns away from you? Alam niyo na picture ko? Yung taong may utang, na kapag merong nakita, pag nakita niya, ay, yan, yung parang mag-iiba ng daan. Yun talaga na-imagine ko. Imagine mo ang Diyos, nagpe-pray ka, at kapag nakita ka nagpe-pray, tapos mayroong mali sa puso mo, sa buhay mo, sasabihin ng Panginoon sa'yo, ay, sample lang to, Brian, hindi totoo to. Okay, sabihin mo si Brian, ay, nagpe-pray si Brian. Ay, ako, di ba gano'n? He turns away from you. Sabi ko, wow, grabe. Talagang He turns away from you. Yung talagang, kung pwede na mag-iba ng daan ng Panginoon para hindi kayo magkasalubong, yung imagine, He turns away from you. And another version, okay, look at this, another version. In NIV version, Isaiah 59 verses 1 and 2. Surely the arm of the Lord is not too short to save, nor His ear too dull to hear. But your iniquities have separated you from God. Your sins have hidden His face from you, so that He will not hear. Ito naman, hindi naman nag-turn away. Pero alam mo yung habang nananalangin ka, yung, alam mo yung naglalakad pero ganun yung, naku, ayan na naman yung chismosa, sana hindi ako makita. Parang gano'n, He hid His face from you. Alright? Sino dito na gusto mo maging powerful and effective ang prayer mo? Merong 2 challenge. Challenge number 1. Deal with our sins with seriousness. Be desperate to please God in our life. Maging desperado tayo na i-please natin ang Panginoon. Challenge number 2. Be humble enough to admit you hurt God. You hurt God's heart and ask for God's forgiveness. Be humble enough. Ano sabi ng 1 John 1:9? If you confess your sins to God, He is faithful and just to forgive us.
all we need to do is be humble and admit that we hurt God. Hindi lang yung, alam niyo ba, ang kasalanan, hindi lang siya yung parang merong konsekwensya. Pero ang kasalanan ay nasasaktan natin ang puso ng Panginoon. That's why we are asking for forgiveness. That's why we are sorry. Kasi meron tayong nagawang kasalanan sa Kanya. And here's a parable. Ang ganda-ganda nitong parable na ito, okay? And we will end with this. Sabi in Luke chapter 18, verses 9 to 14, to some who were confident of their own righteousness and looked down on everyone else, Jesus told this parable. Noong araw kasi, nung panahon ng Panginoong Jesus, marami kasi talagang feeling nila righteous sila before God. Ang righteous nila ay talagang mga religious gestures lang. Alam mo yung parang sa damit, sa mga ginagawa na sa ulado nila ang mga kautusan. Pero hindi talaga nanggagaling sa kanilang puso. Sinabi ng Panginoon, ito ang pinanghuhugutan ng Panginoon. Kasi ang dami nakapaligid sa Kanya, ganun ang tingin eh. And sabi niyang ganun, 2 men went up to the temple to pray. Ang galing talaga ng Panginoon, no? Pag gusto niyo magparinig, dinadaan sa parable. Napakahusay pa parang isip ng kwento. Sabi ng Panginoon, kwento lang to, hindi to totoo. Kahit ng panahon ng Panginoong Jesus. Para lang magising. Yung mga akala nila, righteous sila. Sabi ng Panginoon, 2 men went up to the temple to pray. One, a Pharisee. Parang hindi naman masyadong straight to the point. Sabi niya, ang isa, Pariseo. Tapos sabay tingin doon sa mga Pariseo doon sa paligid niya. Okay? Yung isa dyan, Pariseo. Parang sa kalagitnaan natin ngayon, meron 2 nanalangin. Isa, taga-Arcadio. Diba? Kasi may mga taga ako, Univer Arcadio. Yung isa, taga-TCU. TCU ka ba, kuya? Diba? Ganon. Alam mo yun kung sino yung mga tao nandoon. Sabi niya noon, a Pharisee and the other, a tax collector. Pag sinabi mong tax collector, talagang makasalanan to nung panahon nila. Kasi, anong tax collector? Nung panahon nila, talagang mananlalamang. Talagang grabe. Ano yung word? Ganid sa pera. Ang sabi ito, the Pharisee stood by himself and prayed, God, I thank you that I am not like other people. Sabi ng Pharisee, sabay tingin sa tax collector siguro. Sabi niya, robbers, evildoers, adulterers, or even like this tax collector. Talagang binanggit, Alright, at taray nito, Pharisee na ito. And sabi niya gano'n, I fast, talagang dinugtungan pa, I fast twice a week and give a tenth of all I get. Sabi niya gano'n, maari naman tagang totoong ginagawa niya to. But the tax collector stood at a distance. He will not even look up to heaven. Kasi maaari itong Pariseo to, yung nanalangin, talagang mga sa gitna, tapos talagang, baka nakaganon ko. Tapos naka-prostrate. Pero ang sabi dito, hindi man lang siya nag-look sa heaven, but beat, ang ganda ng version ng NIV, sabi niya, but beat his breast and said, alam mo yung beat his breast? Ano lang sa'yo ba i-beat yung breast niyo? Pag galit na galit ka, ako hindi ko ito nagawa kasi ang sakit eh. Pero nagawa ko, tumadyak sa floor. Yung isa sa mga pagnanangis ko. Pero ito siya, binibit niya yung breast niya and said, God, have mercy on me, a sinner. I tell you that this man, rather than the other, went home justified before God. For all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Ang ganda, di ba? Ganun lang yon. Every time we do something wrong, always remember na we are not just hurting the person beside you. We are not just hurting our friends. We are not just hurting our classmates. We are not just hurting our office mates or even our church mates or even our kadose or our life group members. But we are hurting the heart of God. All we need to do is just be humble enough to ask for forgiveness. Why? Kasi ito yung maghihinder sa atin para maging powerful and effective ang panalangin natin. Meron ka bang mga panalangin ngayon sa puso mo? Meron ka bang mga relasyon na gusto mong itaas sa Panginoon? Meron bang magulang na gusto mong ilapit sa Kanya? Meron bang puso na feeling mo matigas?
pero kailangan palambutin ng Panginoon. Meron bang kamag-anak na ang hirap-hirap mabago ang buhay? Kahit ikaw ang dami mo nang nasabi, pero hindi pa rin magbago ang buhay niya. Meron ka bang gustong itaas sa Panginoon? Meron ka bang mga laman ng puso mo na gusto mong i-offer sa Panginoon sa hapong ito? What are those things? Pero before that, meron ba tayong dapat ibigay na kakulangan? Pero sabi nga ng Biblia, huwag mo daw isipin na ang kasalanan ay weakness or kakulangan. Pero deal with sin as sin. Nas tingin mo ang naghihinder para maging powerful and effective ang panalangin natin. Let's deal with these things sa ating puso, sa ating buhay. Meron bang kailangang isurrender sa Kanya? To all our VIPs ngayon, I believe ito ang panahon para ang panalangin natin, it will not just be a pattern, it will not just be a repetitive prayer, pero it will be a prayer that is powerful and effective. Kasi tatapusin ngayon ng Panginoon ang kasalanan sa buhay natin. Do we have VIPs? Nakakita ko ng VIP, very important person, meaning this is your first time here in All for Christ Church. Pwede bang itaas yung kamay ng ating mga VIPs? Wow, 1, 2, 3, 4. Pwede natin bigyan ng isang malakas na palakpakan ang ating Panginoon for our first-timers. Alam nyo, I want to share to you the ABC of a blessed or good life. Isang mabuting buhay at pinagpalang buhay na galing sa Panginoon. Paano mo siya makakamtan? Paano magkakaroon ng isang pinagpalang buhay? Samantalang paglabas mo sa simbahang ito, lalo na kung nasa Metro Manila ka, ang dami mong makikita na buhay na hindi pinagpapala. Hindi lang sa in terms of pera, pero maraming bagay. Pwedeng maling relasyon, magulong buhay, walang kapayapaan sa isip, sa puso. Hindi yan pinagpalang buhay. Pero ang gusto ng Panginoon, bigyan ka ng isang pinagpalang buhay. Bakit ABC? Kasi ito ang simula. Ito ang simula na isang buhay na pagpapalain ng Diyos na dapat ay maintindihan natin sa oras na ito. A, admit to God that you sinned against God. Sabi in Romans 3:23, all have sinned and fall short of the glory of God. Anong ibig sabihin nun? Hindi ka nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kahit anong effort gawin mo, magpilitensya ka, magsinakulo ka, ikaw ay lumuhod doon sa dulo ng simbahan, papunta doon sa altar, kahit grabing pasa ang abutin mo, hindi yan pwede. Hindi yan pwede makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos sa kahit anong effort na gawin natin. Why? Because sin is the root problem, is the root of all our problems. Okay? Siyang ugat. Pero naniniwala ko, B, sabi dito sa letter B, believe that God loves you and Jesus died for you. Ang ganda ng pangako ng Panginoon in John 3:16, for God so loved the world. Ikaw yon. Parte ka ng mundong ito. For God so loved the world that He gave His only one and only Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Gusto kang bigyan ngayon ng Panginoon ng isang buhay na pinagpala, buhay na walang hanggan. Hindi ibig sabihin nun, hindi ka mamamatay, pero buhay na kasama si Kristo. And sabi doon, lastly, confess that Jesus is your Lord and Savior. Confess it with your mouth. Sabi sa Romans, bakit kailangan i-confess? Sabi sa Romans 10:9. Okay, tandaan natin to. If you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Ang ganda nitong verse na ito. If you confess it with your mouth, kailangan mong sabihin na, Lord, naniniwala ko, nabuhay kang muli. Lahat patay, kahit sino na mga sinasamba, pero hindi na patunayang nabuhay sila muli, pero ikaw lang, even in history, talagang napatunayan na talagang nabuhay kang muli. You even rose from the dead at nakita yun ng mga disciples during those 40 days.
Nakasama ka ng mga disciples mo at alam nila na buhay ka. Kaya kumalat yung balita na yon na talagang buhay si Kristo. Siya ay Diyos. Hindi siya katulad ng ibang Diyos na hindi nakakapagsalita, pero siya ay buhay. Yun ang Diyos na kapag tayo ay nanalangin, ay pwede tayong tumawag sa Kanya at buhay siya at maririnig niya ang ating mga panalangin. Ang kailangan mo lang tanggapin siya. Anong pangako ng Panginoon in John 1:12? Yet to those who receive Him, those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Magiging anak ka ng Diyos. Kahit marami tayong kasalanan, papatawarin tayo ng Panginoon, huhugasan niya ang lahat ng ating mga kasalanan. I will count 1 to 3. If you want to accept the Lord as your personal Lord and Savior, especially to our VIPs, just raise up your hands. I will count 1 to 3. 1, 2, 3. You want that blessed life, a good life? Thank you sa kamay na yan. Thank you, ate. Thank you. Anyone? Meron pa ba that you want? Thank you, kuya. Pwede bang maayayahan po kayo? Another challenge, if you are really serious, yung pinag-aralan natin, let's enter the presence of God with faith, with love. Thank you, kuya. And with honor and respect. As we honor and respect God's presence, may I request you to please stand up and honor the Lord by standing up and saying to God, Lord, I am offering my life to you. At mamahalin kita ngayon ng buong puso ko. Tatanggapin kita as my personal Lord and Savior. Minsan mo lang ito gagawin para tong kasalan. Minsan lang ikaw makikipag-isa kay Kristo. So confess it with your mouth. Say that covenant of prayer. Ang tawag dito, prayer of acceptance. I will utter that prayer. Just repeat after me. Say this prayer with me. Enough na maririnig mo. There's power in spoken words. Sabihin mo, Panginoong Jesus, humihingi po ako ng tawad sa lahat ng kasalanan na nagawa ko po laban sa inyo. Patawarin mo ako, Jesus. At ngayong hapong ito, binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat, Jesus, sa buhay na walang hanggan. From now on, ikaw ang aking Lord and Savior. In Jesus' name, Amen. 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 Palakpakan natin, church, ang Panginoon.